So, yun. Okay. Hey guys. So, good morning. So, ngayon lang tayo nakapag-video. So, medyo na busy tayo. Pero ngayon, let's start ulit kung anong nangyari sa market, ano yung mga news. So, let's start dito sa technical analysis muna. So, dito, let's start on BTC. So, nasa 1 hour time frame tayo. So, dito, makikita nyo, kanina, nagkaroon ng biglang taas tapos biglang bumaba ulit ng hanggang 120. Ngayon, nagre-recover siya pataas ulit. So, bakit? So, meron tayong mga indicators na ginamit dito. So, meron tayong moving average, EMA. So, ito yung ginagamit ko. Meron tayong tatlo ngayon na reference plus yung mga trend line, yung mga ginagamit natin for per value gap. So, mas maganda kasi kapag beginner ka, mas maganda konti lang. Kasi kung medyo madami, medyo malilito ka. So ngayon, gumagamit ako ng pivot. So dito, maganda yung maganda siyang reference. Plus sinasamahan ko ng EMA tsaka MA. So katulad niyan, yung EMA, MA is below nung market. So ibig sabihin, pataas pa rin yung trend ng market. Ngayon, kapag bumaba yan, katulad nito, nasa ilalim yung EMA tsaka MA, so possible na pababa yung market. So, yun. Marami naman nitong, marami siyang, pwede nyo matutunan to, aralin nyo lang. Tsaka, lahat naman ng technical analysis is effective. So, ano ang problema? Yung gumagamit. So, ibig sabihin tayo, emotion natin, syempre. So, yun yung nagiging problema kasi. So, katulad nito, meron tayong mga indicators. So, nasa sa inyo kasi yan kung paano nyo gagamitin. And then, kung yung emotion mo naman is medyo nasa emotion talaga. So, ngayon, gawin natin TA lang muna tayo, tapos siguro next time magawa tayong video regarding dun sa emotion, sa may trade. So kung paano yung magandang banat talaga. So sinasabi ko sa inyo, walang maling technical analysis. Ang may problema tayo, lahat nung trader. So emotion talaga ang kalaban natin. So marunong naman tayo, kung marunong ka mag-technical analysis, so ibig sabihin, marunong kang bumasa ng charts. Ang problema, yung emotion mo. So, kung paano ka mag-trade, so depende sa'yo, depende sa emotion mo. Kaya dapat, kung ikaw trader, ang una mong maging basihan is yung emotion mo. So, kung next time, so magawa tayo video nun. So let's start on BTC, nasa 1 hour time frame. So ginagamit ko yon pivot daily, so Fibonacci. So kung makikita nyo dito sa kanina umaga to. So kanina umaga, so bumaba siya dito sa pivot. Ngayon, nabasag niya yung pivot. So after mabasag ng pivot, so umangat na siya ulit. Tapos na-break itong resistance 1 natin, and then nagkaroon ng retest dito sa R1. Ngayon, umangat ulit kanina. So, na-break yung R2. Tapos, nagkaroon ng retest ulit hanggang R1 na to. Tapos, bumalik ulit dito sa above nung R2. So, ngayon, ang tinitignan natin dito, kung mag-close to above, so, possible, dire-diretso yung momentum niya. So, dire-diretso yung momentum nitong BTC pataas. So, kung nakikita nyo rin yung moving average dito, tsaka yung exponential moving average, below pa rin nung market. So, ibig sabihin, pataas pa rin yung market dito. So, we'll see kung ano yung magiging galaw ng market dito. Pero, kung titignan natin dito sa 15-minute time frame, so, ganun nga, yung sinabi natin, after ma-break ditong pivot, so, na-break niya yung pivot, so, umangat hanggang R1, na-break yung R1, nagkaroon ng retest, tapos umangat ulit, na-break yung R2, tapos nagkaroon ng retest, tapos bumaba.
So, ngayon, umangat ulit. So, ngayon, check natin kung magkakaroon to ng balik pataas, no? So, check natin kung magkakaroon ng balik pataas yung market or magkakaroon ng retest ulit dito sa R2. So, check natin kung na-hit niya ba yung R3. So, yun. Yung R3, na-hit niya din, eh. Oh. So, after no R3, kung makikita nyo, nagkaroon ng rejection dito sa R3. So, resistance to yung R1, R2, R3. So, yun yung resistance natin. Yung S1, S2, S3, ito yung support natin. So, check natin, no, kung magkakaroon ng retest or dire-diretsong babasagin yung R3. Kasi dito, nabasag niya yung R3, nag-retest, bumaba. Tapos ngayon, binalikan ulit yung R3, pero rejected yung R3, yung resistance 3. Ngayon, ang crucial dito, kapag binasag tong R3, so possible dire-diretso taas. Pero kung magkakaroon ng retest, so ang pwedeng balikan nito is itong pivot. So possible balikan niya yung pivot na 119.83.6. Pwede rin naman hanggang R2 lang. So itong 127 or sabihin natin 12800. So pwedeng ayan yung balikan niya or hanggang dito sa R1 na 12300. So, yun, yung nakikita natin dito kay BTC. Pero kung babasagin niya itong pivot natin, so, ito yung pinaka-parang support natin dito. So, pwedeng bumaba to hanggang 117,300 or 118,100 or 118,700. So, ito yung support 1, 2, and 3 natin. So, kung ito kasi maganda siya. Basta, antay mo yung confirmation. So, antay natin yung confirmation dito. So, katulad nito, sa lower time frame yun sa dito. Dito kasi, nagpapakita siya ng rejection. So, ito, sa R3. So, nagpapakita siya ng rejection dyan. Tapos, sa 1 hour time frame, kung titignan nyo, so, possible din ma-reject. So, possible din ma-reject dito sa 1 hour. 1 hour, ito. Ang ganda kasi din nung rejection niya dito. Ayan, no. Rejection sa 1 hour. So, kung ito mare-reject, nga, possible balikan tong resistance 2. So, ito yung possible balikan niya. Pero kung ito, babasagin niya yung R3, so, dire-diretso babalik pataas yan. So, ang target niyan is either itong 122,300 or itong 123 ang balikan niya. Ang kunin niya na. So, let's see kung ano yung gagawin ni BTC dito. Pero for this one, so possible rejected kung magko-close tong candle dito. So, possible dire-diretso yung momentum pababa. Pero check natin. Check muna natin kung ano yung magiging galaw ng market dito kay BTC. So, for ETH, yun, kung titignan nyo yung resistance 1 natin ang naging pinasok ni ETH. So, after nung resistance 1, kung titignan nyo, bumangat siya, tapos nag-retest ulit. Ngayon, nakabuo siya ng per value gap dito. Ngayon, kung titignan nyo, nagkaroon ng rejection ulit dito. So, nagkaroon ng rejection dito. Yan. So, nagkaroon ulit siya ng rejection dyan. Ngayon, ang tinitignan natin dito, kung ito magko-close above nung resistance 1, so, possible, bumalik to pataas. So, possible, basagin si R2 and kunin si R3. So, yun yung nakikita natin dito. Kasi, kung titignan nyo, nagkaroon ng retest. Pwede rin naman kasi, kung ito naman, magko-close below ng R1, so, possible reversal. So, possible pumunta sa pivot. Pumalik dito sa pivot. So, kunin niya tong pivot. I-touch niya to. Pero, kung dire-diretso ang momentum niyan pataas, so, pwedeng, possible, dire-diretso pataas to. Possible basagin si R2 and kunin si R3. Dito kay ETH. So, R3 natin, yung 49.
Tapos yung R2 natin is for 743. And then currently, R1 natin is for 643.1. So, currently yung market nasa 4690. So, ngayon, i-check natin kung babasagin niya to. Kung babasagin niya tong R1. Pero kung mag-close yan above ng R1, so possible kukunin niya si R2. So yun yung nakikita natin dito. So that's for ETH. So for XRP, so yan, XRP, kung makikita nyo, pumasok sa pivot. So after pumasok sa pivot, nagkaroon ng breakout dito. Tapos kinuha si R1. Umakyat kay R1, di ba? Tapos ngayon bumalik kay pivot. Tapos currently market is 3.2472. So check natin dito, ang aabangan natin dito kay kay XRP, kung mag-close yung candle above or magkaroon ng green candle dito, magkaroon ng momentum yung mga buyers. So possible bumalik to dito kay R1. And then kung basagin si R1, kunin niya si R2 or R3. So yun yung nakikita natin. Pero kung babasagin niya yung pivot, so medyo malalim yung kukunin nito. Baka kunin niya tong si S2. Kasi kung titingnan nyo, meron siyang liquidity dito kay S1. So previous S1. So last day natin na S1 kahapon. So ito yung kinuha niya. Yung S1. So 3.1. So ngayon, kung ito, dire-diretso babasagin yung pivot, so ito yung possible na kunin niya. Yung S1. Yung S1 natin is 3.1. So hanggang dito sa S2, yung kunin nung market kung dire-diretso pababa to. So yun yung nakikita natin dito, no? Kay XRP. Pero kung i-reject niya tong pivot, so possible basagin si R1, kunin si R2 and R3. Kasi, yan, kung titingnan nyo kasi yung pivot, parang siya kasi yung support or resistance natin dyan. Kasi dito, katulad nito, ito yung pivot. Ngayon, binasag niya. So, dire-diretso yung angat ng market, di ba? Tapos, ito yung panganibagong araw. So, kung titignan nyo, nag-retest dito sa pivot. So, kinuha yung pivot, tapos umangat ulit. So, tapos, yung the next day, so kinuha yung pivot, binasag, bumaba. So maganda kasing reference yung pivot. Ngayon, i-check natin ito kay XRP kung babasagin niya to. So dito nagre-reference ako sa 1 hour. So 1 hour and 15 minutes. So doon ako nag-check sa 15 minutes nung entry ko, pero ang tinitingnan ko yung 1 hour. So dito ako nag-check sa 1 hour kung nagkaroon ng rejection and then nagkaroon ng confirmation na break. Tapos after that, nakita ko confirmation na break. So bababa ako ng 15 minutes para makita ko yung entry natin, kung ano yung magandang entry. So that's for the XRP. So yun yung nakita natin dito kay XRP. So kay Solana, so Solana medyo umangat to kanina. So kung titignan natin dito so dito siya nag-start. So itong pivot na to, kung titingnan niyo, ang ganda. Kung nakapasok ka dito sa pivot na yan, so possible ang ganda nung ang ganda nung entry. So dito, kung titingnan natin ngayon, currently ito yung current date kasi ngayon, itong araw ngayon. Itong current pivot natin kasi naka-daily tayo. So ngayon, ang naging resistance natin or support dito is itong R1. So si R1, kung titignan nyo, binasag niya si R1, tapos kinuha si R2, tapos ngayon bumuelo, nagkaroon ng per value gap. So ni-reject si per value gap, umangat ulit, binasag si R2. So, ngayon, nagkaroon ng retest. So, binalikan si R2. Ngayon, under siya nung
R2. So, 198 yung market ngayon. So, umangat siya ngayon hanggang 200. Bumalik hanggang 200. So, ang tinitignan natin dito, baka i-retest niya tong si R1. Kasi kung titignan nyo, hindi niya pa na-touch. Oh. So, ang nakikita natin dito, baka i-retest si R1. So, kung magdire-diretso yung retest ni R1, so, possible, ang mangyari dito, kung basagin niya si R1 pala, babalik yan dito sa pivot. So, babalik yan dito sa pivot. So, possible kunin niya si pivot once na binasag to. Itong 186.347 ang nakikita natin dito. So, pero kung titignan nyo kasi, rejected yung per value gap eh. Rejected yung per value gap. So, pwede niya kasing i-reject yan, pwedeng basagin. So, pag binasag, possible, bumalik kay R1. Pag binasag si R1, babalik dito kay, or kukunin si pivot. So, yun yung nakikita natin dito. So, we'll see no, kung ano yung mangyari dito kay Solana. So, that's for the technical analysis. So, check naman tayo nung ng news. So, tignan natin yung news. So, bukas, so, ngayon pala, August 14 na pala, ang aabangan natin is itong core PPI, tsaka PPI, tapos unemployment claim. So, ngayon, ang aabangan natin dito, itong mga red, itong core PPI, tsaka PPI, and unemployment claims. Kasi ito yung possible magpagalaw nung market. So, ngayon, ano ba yung magiging effect nito? So, kung titignan nyo, core PPI. So, para mas madalian tayo, para mas maanoan kayo, so, check natin kay ChatGPT. So, effect on crypto. Tignan natin kung ano yung sasabihin niya. So, yan. Higher than expected core PPI. So, means producer inflation is hotter. So, could push the Fed keep rates higher. So, ibig sabihin, kapag mas pataas daw yung actual doon sa expected. So, ito, kunyari, kung 0.2 siya, tapos, ang maging result is 0.3, mas mataas doon sa forecasted. So, yan. Possible. Bad effect siya for crypto. So, possible kasi yung rates is, eto sabi nyo, could push the Fed keep rates higher. So, ibig sabihin, mas mataas yung maging rates. So, di ba, ang ina-expect nga natin is dapat bumaba yung rates. So, bad for the crypto siya. So, ngayon, kapag mababa naman siya dun sa core PPI, so, ang mangyayari, kung mababa siya, so, ito yung forecasted, di ba? Dapat, ang maging result niyan or actual niyan is 0.1 or 0.0. Katulad pa rin nung previous. Para, maging good news siya for the market para mas mataas yung chance na mag-cut nung rates. Mas malapit na cut nung rates. So, kung sinasabi na September, so possible September kung maging good news. So, next, yung PPI core, same pa rin naman. Ay, PPI. So, same siya. So, kung mas mataas yung maging result, so kung titignan nyo parehas lang siya. So, kung mas mataas yung magiging result, so negative for the crypto. So, kung mas mababa dun sa forecasted, so 0.1 or 0.0, so mas maganda sa market. Ngayon, yung unemployment claims naman. So, ito naman. So, effect on crypto. Para hindi na tayo nahihirapan. Para hindi na kayo maghihirapan dyan. Yan. O, higher than expected. So, potential Fed rate cut sooner. So, ibig sabihin, kabaligtaran naman siya nung core PPI. So, kapag mas mataas yung unemployment claim, so possible mas mataas yung maging tawag nito, mas mataas yung maging chance nung cut nung rates ng Fed.
So, ngayon, kapag mas mababa naman, so, ibig sabihin, mas mataas yung chance na hindi mag-cut ng rates. So, alam niyo na, no? Kapag naging, ayun, yung inano natin, kung mas mababa, kung mas mataas, kay unemployment, kung mas mataas siya, so, good news. So, possible tumaas yung market. Kapag mas mababa, so, bad news, possible baba yung market. So, that's for August. So, ngayon, August 14. Ngayon naman, yung August 15. So, dalawang magkasunod dyan. So, ito na yung inaantay natin. So, mamaya ito, yung inflation expectation. So, ito muna tayo. Sa core retail sale. So, check natin. Effect on crypto. Para mas ma-explain nyo or makita nyo kung ano talaga siya. So, ang ano natin, previous 0.5% and then forecasted is 0.3. So, ngayon, ano yung magiging effect ng actual? So, ito, higher than the expected core retails. So, means consumer are spending more, signal strong economy. So, Fed may keep rates higher longer. So, ibig sabihin, mas mataas. So, ano ba tayo? Ito, kung 0.5 yung actual, kung mas mataas yan, or mag-stay doon sa 0.5, so negative siya for the market. So, ngayon, kung mas mababa naman sa previous, and then doon sa forecasted, so positive siya. Or mas, ang maging actual is 0.4 or 0.3 talaga. So, good news pa rin siya for the market. So, dapat mas mababa compared doon sa previous. So, same lang din dito sa retail sales. So, ganun din. So, kailangan mas mababa yung maging market. Yung ano, yung maging tawag nito result, or yung actual. So, that's for the retail sales. So, next naman, yung consumer sentiment. So, check natin kung ano yung effect. So, effect on crypto. So, check natin. So, ano ba yung ano? Actual noon, ang previous is 61.7 and then ang forecasted is 61.9. So, ngayon, ano yung effect kapag mataas and ano yung effect kapag mababa? So, ito, higher expected sentiment. So, consumer feel positive, signal economic strength. So, Fed might stay hawkish, can be bearish for the crypto. So, ibig sabihin, pag mas mataas, yung maging effect or yung actual, so, kunyari, mas mataas sa forecasted. So, naging 61 or 62. So, negative siya for the crypto or mas mataas dun sa actual sa previous. So, kung maging 61.9 nga siya, so, negative pa rin siya kasi mas mataas sa previous. So, ibig sabihin, tumaas. So, yun yung consumer sentiment. So, ito naman, yung inflation expected natin. So, effect on crypto. So, next natin, inflation expectation. So, ngayon, check muna natin. So, wala pang forecasted eh. Pero, ang previous is 4.5. So, ngayon, check natin kung ano yung magiging actual, kung ano yung magiging effect. So, ito, higher than expected inflation makes fear sticky inflation. So, Fed might keep rates higher. So, ibig sabihin, mas mataas na inflation na actual, mas negative kay market. So, kung maging 4.6 yan, so, negative siya for the market. Pero, kung mas mababa, maging 4.4, so, positive siya for the market. And then, kung maging 4.5 pa rin siya, so, I think, ano pa rin, positive pa rin siya for the market. Kasi, wala naman nagbago. So, ibig sabihin, mataas pa rin yung chance na possible mag-cut nung rates. So, yun for this week. So, yun yung mga news na dapat nating antayin. Abangan para mas confident tayo dun sa sa maging entry natin. So, kunyari, kung meron tayo technical analysis, tapos nakita nyo yung news
So, pwede natin siyang gawing reference. So, yun yung nakikita natin ito yung dapat nating abangan pala for the news. So, sa Twitter, so ano ba yung mga news for the Twitter? So, kasi dito, puro good news eh. Puro good news. Nakakatakot yung good news kasi baka mamaya biglang bumagsak. Pero, yun. Ito, Watcher Guru. So, sinasabi daw, within this year, so, 7.5 daw. Tawag nito? Si ETH, no? So, we'll see, no, kung talagang angat si ETH. Ngayon, so, hanap pa tayo ng mga news. So, yan. Fundstrat, Tom Lee says Ethereum is still below its 2022 high. So, adding many ETH target to go high as 10K to 15K. So, ito yung target daw this year. So, we'll see kung talagang makukuha si ETH niyan. Pero kung makikita nyo, mataas talaga yung chance. Lalo na yung news sa XRP. So, merong news sa XRP eh. So, maganda yung news sa XRP. So, ngayon, check natin kung ano yung magiging galaw ng market. So, we'll see kung ano yung magiging galaw. So, ayan, 1 AM na. So, tignan nyo, yung close ng candle, so, above, so, kulay green. So, possible, tumaas to. Or, mag-retest ulit. So, for Solana. So, yun lang naman. So, nag-update lang tayo mga bossing. So, this is Kuya Ben Crypto. Peace out!